Yuki may koneksyon pala kay Maria Bell at ipapakita na din ng isa sa mga member ng Five Elders, kaya naman kahit delay tayo ay wag na natin patagalin pa. Let's go! Pinakilala na dito ang isa sa mga Five Elders na si Johan Rocha, kung saan kausap niya si Yuki at sinabi nito na hindi maganda ang balita ngayon ni Yuki na pinaghihinalaan na ni Rimuru ito ngayon sapagkat bilang sponsor daw ay umaasa siyang maganda lagi ang ibabalita ni Yuki. Humingi naman ng sorry si Yuki pero wala pa naman daw ebidensya si Rimuru at sagot muli ni Johan na sigurado naman daw siya na gagamitin muli ni Yuki ang matalas nitong dila sa pakikipag-usap at bilang tugon ni Yuki na isang Demon Lord daw ang kanilang pinag-uusapan at ayaw pa daw niyang mamatay. Sinabi daw ni Granbel na sagabal daw si Rimuru sa kanilang mga plano at tanong ni Johan kung hindi raw ba kayang talunin ito ni Yuki at sagot naman ni Yuki na nagbibiro daw ba si Johan dahil nasa kasagsagan daw ng lakas ang Tempest ngayon dahil naroon ng mga Oni pati na din ng mga demons at ang malala pa raw doon ay naroon si Beldora na siyang hindi kayang talunin ng isang tao. Dumating naman si Maria Bell sa eksena at sumang-ayon ito kay Yuki at wika pa nito na isang banta raw talaga si Beldora dahil saksi daw si Granbel sa napakalakas nitong kapangyarihan na kahit ang isang god ay kinatatakutan si Beldora. Isang tabi muna daw nila ang bagay na yun dahil gusto niya daw ng malinaw na sagot sa tanong ni Johan na kung magiging seryoso daw ba si Yuki ay kaya daw ba nitong talunin si Rimuru. Sagot naman ni Yuki na kahit si Hinata ay hindi nagawang talunin ang ating bida at kung siya naman daw ay tiyak na mahihirapan siya pero depende pa raw yun sa mga preparasyon na kanyang gagawin. Sa isip ni Maria Bell ay kung si Yuki mismo ang nagsabi ay isang pangarap lang daw pala ang matalo si Rimuru pero alam niya daw na hindi nagsisinungaling si Yuki sa kanya dahil nasa ilalim daw ito ng kanyang skill. Gumagana daw ang skill ni Maria Bell sa desire ng isang tao at ang isang method daw dito ay ginagamit niya ang desire ng isang tao upang kanyang makontrol at nangangailangan ito ng maraming interaction sa taong ito at yun daw ang ginamit niya kay Yuki at ang isang method naman ay bibigyan niya ng desire ng isang tao o sa madaling salita ay mabibrainwash niya ito. Nang makita niya daw si Rimuru sa festival ay nakita niyang hindi kalakihan ang desire nito na para daw bang handa itong itapon ng lahat kung kinakailangan at yun daw ang kanyang kinaiinis dahil tumapak daw ito sa kanyang teritoryo na ganun lamang ang kagustuhan. Ang kapayapaan daw ng mundo kung nasaan siya ay magsisimula sa pamumuno ng Rozo family at unang ginawa nila ay gumawa sila ng currency sa bawat bansa at ang rate naman ng taxes ay nakadepende kung gaano kalakas ang isang bansa at kinokontrol ito ng council or ng Five Elders. Maganda raw ang tinatakbo ng kanilang plano pero bigla itong nagbago simula nang lumitaw ang bansa nila Rimuru dahil ang bansang ito ay masyadong maganda kumpara sa iba at marami pang mapaglilibangan at sa paglipas ng mga taon ay mas lalo pa raw itong uunlad. Naisip ni Maria Bell na imbitahan nila si Rimuru sa council upang makita ang magiging reaksyon nito at tanong naman ni Johan kung tatanggapin daw kaya ito ni Rimuru at sagot muli ni Maria Bell na hindi raw papalagpasin ito ni Rimuru para sa pag-unlad ng kanyang bansa. Wika naman ni Yuki na gusto raw ipakita ni Rimuru na kaya ng mga halimaw na sundin ang batas ng tao upang ipakita kung gaano kaligtas ang Tempest Nation at sa palagay niya daw ay tatanggapin nito ang kanilang imbitasyon. Natuwa naman si Maria Bell dahil kung sakali ay malalagyan niya daw si Rimuru ng desire na magsisilbing lason at hindi naman makapaniwala si Joe na gagawin din ito ni Maria Bell sa isang Demon Lord pero sagot naman ni Maria Bell na masaya daw ang mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno kagaya ni Yuki at sa isipan ni Johan na nasa harap nila ngayon si Yuki. Sinabing muli ni Maria Bell na perpekto daw ang kanyang skill dahil kaya niyang makapagsalita ng ganun kahit nasa harap nila si Yuki at hindi raw ito magdududa sa kanya or pwede niyang sabihin na hindi kaya nitong magduda. Sa isip ni Johan na nakakatakot naman daw si Maria Bell at kung gagamitin niya daw ito ay pwede rin siyang makontrol at sa isipan ni Maria Bell na meron lamang isang batas sa mundo at kahit isang Demon Lord ay hindi raw makakatakas sa kanya. Sumunod ay pinakita naman ang nangyari sa loob ng dungeon kung saan ang mga avatar nila Rimuru ay kinakaharap ang mga adventurer at doon ay kanyang ginamit ang tornado blade na siyang tatapos sa kanilang kalaban. Napansin ng dalawa na inatake ng ghost ang kanilang healer at main attacker samantalang ang avatar ni Ramirez ay inatake ang isang lalaki at sinabi naman ni Ramirez na hindi naman daw sila makakatakas. Sinabi ng lalaki na kailangan niya makatakas gamit ang return whistle dahil kung hindi ay masasayang ang mga item na kanilang nakuha pero bigla itong inatake ng avatar ni Beldora at doon ay nagwagi sila sa laban. Masayang masaya ang tatlong kulugo sapagkat madali lamang nilang tinalo ang kanilang kalaban at sinabi naman ni Rimuru na wag silang makampante dahil hindi naman sila nagsasaya lamang dahil isa raw trabaho ang kanilang ginagawa. Simula daw mawala ang Green Fury sa dungeon ay hinahunting na nila Rimuru ang ibang adventurer pero maaari daw bumalik ang Green Fury na mayroong mas magandang kagamitan
kung kaya't kailangan daw nilang maghanda. Ang grupo daw nila Masayuki ay sobrang swerte dahil nakakakuha sila ng isang buong set ng mga gear na lumalabas lamang at walang kasiguraduhan sa mga gold treasure chest at ginagamit daw nila ito upang ipanghikayat sa iba na pasukin din ang dungeon. Bukod pa raw doon ay maraming mga tao ang nais makitang matapos nila Masayuki ang dungeon kung kaya't nare-replay nila ang nagiging laban nito na siyang pumapatok talaga sa mga tao. Meron namang ibang nakakahanap ng kanilang pag-ibig dahil sa mga laban nila na pinapalabas sa TV at nagsisilabasan din ng mga talented na challenger sa dungeon kung kaya't naroon daw sila upang bigyan talaga ng pagsubok ang mga taong ito. Kaya naman simula daw ng kalabanan nila Rimuru ang mga challenger ay kinatatakutan na sila sa loob ng dungeon at nagkaroon na din sila ng bansag bilang dungeon dominators. Pinapaganda rin daw nila Rimuru ang kanilang appearance kung saan si Ramirez ay may nakakamatay na aura, si Rimuru naman ay may nakakatakot na aura, si Beldora naman ay mas lalong nagmumukhang malakas sa kanyang aura, subalit si Milim ay hindi naman daw masyadong nagbago pero nagkaroon daw ito ng bansag bilang Scarlet Comey. Tanong ni Beldora kung mas lalalim pa daw ba kaya ang floor na kanilang pupuntahan sa susunod at wika naman ni Ramirez na hindi na raw sila na-challenge sa floor 40 pero sagot naman ni Rimuru na masyado pa raw maaga para doon dahil naaalala daw ba nila na madali lamang tinalo ni Bobix ang mga challenger sa floor 50. Wika naman ni Milim na tama daw ang sinabi ni Rimuru kung kaya't mag-focus muna daw sila sa magpapa-level up ng kanilang sarili at sa isip ni Rimuru na masaya daw ang kanilang ginagawa na para bang naglalaro lamang siya ng video game at doon ay biglang nag-report si Raphael Sensei na si Shuna ay pinapaalam na meron silang bisita. Nang dumating na sila Rimuru ay masaya si Shuna dahil kasama daw pala nito si Milim at doon ay tila ba nagtaka ang dalawa sa nabanggit ni Shuna at isang babae ang nagsalita na siyang kinatakot naman ni Milim at kinaiba naman ang reaksyon ni Rimuru. Doon ay pinakitang nakaupo pala si Prey at sinabing naroon daw pala si Milim, sabay tanong kung natapos daw ba nito ang assignment na kanyang pinapagawa at pakabang tugon naman ni Milim na sandali lamang daw dahil hindi raw kagaya ng iniisip nito ang kanyang ginawa at sagot muli ni Prey na nakita niya daw ang bantay ni Milim na nakabalot sa floor mat habang umiikot sa sahig at ano daw ang idadahilan ni Milim tungkol sa bagay na yon. Sinabi naman ni Rimuru na kung meron daw palang gagawin si Milim ay dapat raw ay sinabi agad nito at sinuportahan naman nito ni Beldora. Ganun na din ang ginawa ni Ramirez dahil kung alam daw lang pala nila na kailangan na nitong umalis ay hindi naman daw nila ito pipigilan. Kaya naman si Milim ay napaiyak na lamang sa teamwork na ginawa ng tatlo, sabay humingi naman ng tawad kay Prey at pakinggan daw siya sa kanyang sasabihin at bilang reply ni Prey ay pakikinggan niya daw ito sa oras na sila ay makabalik sa kanilang bahay, sabay bit-bit kay Milim at hinila papalayo. Nagpaalam naman si Rimuru at nakahinga na ng mabuti dahil muntik na raw silang mabuko sa drama na kanilang ginawa at pagtatanong naman ni Shuna kung ano raw ba ang ginagawa nila Rimuru sa mga nakaraang oras at sagot naman ni Rimuru na pinag-aaralan daw nila ang mga fighting style ng mga challenger sa dungeon. So sa madaling salita daw pala ay naglalaro lamang daw pala si Rimuru sa loob ng buong araw, wika ni Shuna. Bigla namang nagpalusot ang dalawa na sila ay may gagawin at ayaw nilang makaistorbo at payo naman ni Raphael Sensei na hindi na nila kailangan pag gumawa ng palusot at sabihing wala daw silang ginagawang mali at mareresolba na ang kanilang problema. Pero sa nakikita ni Rimuru sa aura ni Shuna ay medyo duda siya sa payo nito. Bigla namang dumating si Molly sa eksena at doon ay nailigtas na si Rimuru sapagkat nakatanggap daw sila ng sulat galing sa council na naglalaman na si Rimuru ay iniimbitahan na lumahok sa pagpupulong. Napredict na daw ni Rimuru na mangyayari ang bagay na yun dahil sa sinabi ni Duke Moose sapagkat ang Green Fury daw ang nagsisilbing espiya nito. Hindi raw akalain ni Shuna na may nakapasok na palang espiya sa kanila at humingi ito ng sorry kay Rimuru sa pag-aakusa na naglalaro lamang ito sa dungeon. Sa isip ni Rimuru ay si Raphael Sensei daw ang nakakaalam na spy ang Green Fury at biglang nag-report naman ito na masyado raw busy si Rimuru sa paglalaro sa loob ng dungeon kung kaya't maglalaylo muna daw sila Rimuru sa paglalaro simula ngayon. Pero bigla namang nagtanong si Shuna na kung tapos na daw ang research ni Rimuru ay ano raw ang tinitignan nito pagkatapos makaalis ng Green Fury. Kaya naman doon ay nataranta na si Rimuru dahil wala na siyang maisip na palusot pa at mungkahi ni Raphael Sensei na magsabi na lamang daw ito ng katotohanan at hayaang mapulyawan ni Shuna kung kaya't sinabi nito kay Shuna na nag-happy-happy muna daw sila at doon ay nagsimula ng kalbaryo ng ating bida. Ang council ay magkakaroon ng meeting sa loob ng isang buwan na siyang magaganap sa Kingdom of Ingracia at ang topic ngayong meeting ay walang iba kundi ang Tempest Nation. Magsisimula na ang panibagong problema na naman ng ating bida at ano kaya ang gagawin niyang paghahanda upang maresolba ito. Kaya naman kahit na-delay tayo ulit ngayon ay mag-follow, subscribe
mag-subscribe lamang sa aking page at huwag na din kalimutang i-share ang video ito and see you sa susunod. Goodbye!